Panoorin natin tong press ko ni former President Rodrigo Duterte dahil kumakalat ang balitang hinihikayat daw niya ang mga AFP na makialam sa nangyayari sa ating gobyerno. May mga nagsasabi na siya raw ang nag-uudyok sa military na magsagawa ng intervention. So panoorin natin kung totoo ba ang mga lumalabas na balita at kung ano ba talaga ang sinasabi ni Duterte sa press ko na ito. Panoorin natin at alamin kung ano yung mga pinag-uusapan dito. Yung military, paanuhin na niya? Military, wake up. Sir, there are observers no, from other countries. Hindi ganito yan, There's a ha? silent martial law in the Philippines. Yeah, correct. Yan. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tambalos-los bata niya. So itong tao walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprained. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you... dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So, it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, Presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang Presidente na in face of so many errors there. Nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, it fractured a governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan. Sinabi nang magunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Magsabi lang sila na we are not anymore hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Getting out means... I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi na military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all.
Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest ba yun? Will not take orders from the Commander-in-Chief. Ano? They will not take orders from the Commander-in-Chief. That's it. Hindi, sabihin na nga niya. Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Ito doon sa Amo Survey. Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin, sold amounting to 129 billion. At least sa Congress, kung may resolution, tapos i-bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, Anong parang gagawin nila? play safe naman ang How do military you describe ngayon. the military namin? Do you think si Browner po ay mag-react nito? Can you restate your statement? Can you expect that Browner will react? When ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Oh, kasi may statement siya, dapat partisan, dapat parang stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no? In fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulugan yung Chief of Staff. So, malinaw naman dito na hindi siya tumutok sa pag-udyok ng pag-aklas o ng kudita. Ang punto niya rito ay para bang pinapahiwatig niya sa Armed Forces of the Philippines natin na magtulungan sila at gumawa ng mga magandang hakbang para maiwasan na lumala yung mga nangyayari ngayon sa gobyerno. So, katulad ng mga issue na nakaka-apekto sa ating mga mamamayan tulad ng paglipat ng PhilHealth at GSIS na may kinalaman sa mga government workers. Pati na rin yung pagbibenta ng gold reserve ng bansa. Itong mga issue na to ay nagiging sanhi ng pag-aalala at kalituhan sa mga tao. So, ang mensahe niya rito ay gawin ng AFP ang kanilang bahagi upang hindi na umabot pa sa people power. O dahil kapag nangyari 'yon, malaki siguro magkakaroon ng malaking kaguluhan at magiging problema ito na hindi lang sa gobyerno kundi pati na rin sa militar. Kung hindi maagapan, magiging mahirap para sa lahat kaya kailangan ng mabilis na aksyon bago palumala ang sitwasyon. Paano daw makakatulog yung AFP Chief of Staff? Bigyan yung nawawala. Matagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kami ang taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Kaya yung SIPO ni mag-usap kami, yung SIPO ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung SIPO niya. Minsan gano'n na lang yan. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila.
sa hit-hitan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command, puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kung kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. But would it help if one would... The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag-delirium na, what are you supposed to do? Ako sa isang tanong na. Mr. Military, give us a right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. To be short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner na. Wala akong tina-challenge. I don't have a challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug? So malinaw naman yung ano niya dito, mensahe niya rito na when the government fails, especially when it comes to handling corruptions or abuse of power, 'di ba? Katulad ng Congress, the military should be the one to help to stop the anomalies. Not as the force to suppress the people, but to protect the integrity of our nations. Now, the idea of the military intervening might sound extreme to doon sa iba. Para, 'di ba? Pero kailangan nating tanungin yung sarili natin, sino ba yung kikilos kung ang mga nasa kapangyarihan ang siya pang lumalabag sa batas? If the military is the only institutions that still commands respect from the people, then it becomes the matter of national stability. At kung sabihin mo hindi nila alam, address sabi ko, wag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon, alam ninyo ngayon yan. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the President. Start
smoking marijuana and graduate sa Cebu. Yung presidente, ganon. The best example is ganon. But people are looking up to you as a patriot and nationalist. Ikaw yung Hindi nga, people looking at me because that president is silent. Kita mo ulit siyang ginawa. Dapat at first stage pa ng laalitan, sandali. Hindi naman dumaan estudyante yan eh. Yan si Sulika. Sulaika, anak ni Joe Lopez yan. Sigma Rowan. So marami yan siyang dyan. But people are saying, pag mo si Tatay Digong, alsaming tanan. So how do you react to all this? Ayaw ko kasi presidente ako. Once upon a time, I was president. Now, I could just imagine what will happen to my country if things go awry. Ganyan na. So, hindi manggaling sa akin. It's been sorry. But Kung ang tao na mayor ang pupunta at mag-alsa, So, I will take my cue from the military. Kung sabihan nila na, they will take this step, I will support it. Sige, Mayor, samahan mo kami, magpunta tayo doon sa, tignan nating record. We will ask. Tapos, ganun. I will follow. as the former president, do you see the repeat of history? No. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. But will you not No nothing. to enjoy just No nothing. You're just airing out as a citizen. Mayor, I mean, to enjoin them to opt out, what? from supporting what you said was Sandro is the president. Are you not going to enjoin them to opt out? That's civilian ako. I have no authority to order No, them not to order, but just enjoin them or and I am not enjoining them. I am not telling them anything. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? So, base naman sa sinasabi dito ni Duterte, hindi siya nag-uujok ng kaguluhan, 'di ba? Sabi niya nga hindi kailangan ng kudita. So, sa halip na hinihikayat niya ang Armed Forces of the Philippines na maging proactive at magtulungan upang maiwasan yung mga posibleng malalaking problema. Kung magpapatuloy ang mga isyong tulad dito, yung nang hindi tinutugunan, baka nga magtulungan yung mga tao sa pamamagitan ng people power at hindi natin gustong mangyari yon. Dahil tiyak na magiging malaking gulo ito. So, mga hakbang ng Armed Forces of the Philippines yung kailangan natin. Hindi ang paghihikayat ng karahasan o gulo.